Tapos yung iba naman, yung ibang mga 2012 pa, ganun, medyo matagal na rin. Pero until now, nagagamit ko pa rin siya kahit nag-upgrade na tayo ng OS na Windows 11, and still working pa rin siya na program. So, hindi ko inasahan guys na gagana pa siya sa Windows 11 dahil nga ang program na to ay pang pang Windows XP. So yung program na Visual Basic 6 o BB6, mas kilala sa tawag na BB6 o Visual Basic, parang pang old talaga ng mga programming language. Pero until now, ginagamit ko pa rin siya guys. So may ipapakita ako sa inyo na isang program na ginawa ko noon at kinumpile ko siya sa isang program din para nandun na siya lahat ng mga ginagawa ko ng mga programs ng mga naka-upload sa website ko dati. Pinagsama-sama ko na siya. So ipakita ko sa inyo kung gaano ang astig pala talaga ng Microsoft Visual Basic na to guys. Kasi until now, nagagamit ko pa rin talaga siya. At saka naaasahan ko siya guys sa lahat ng mga ginagawa ko. Naaasahan ko talaga siya. So ipakita ko sa inyo kung anong program to para at least malalaman nyo rin na nag-still exist pa rin pala ang Visual Basic 6 o mayroon pang mga nagpo-program ng mga Visual Basic 6 gamit ang Windows 11. So guys, ayun guys, tingnan natin ha. Ito yung program, tinatawag ko siyang Smart Util. So, i-run ko siya as admin para makikita natin. Ito na guys. Ito na yung nasa screen. So, itong program na to, nilagyan ko to siya ng oras para just in case na pag gumagawa ako sa program, nagpo-program ako at natutulog na ako, kasi kadalasan naman ako, ang computer ko malapit talaga sa kama para pagka napapagod na ako sa pagpo-program, higa na lang ako at ang computer na ginagamit ko, nilalock mo na lang. Hindi ko na shutdown dahil nga may mga program pa na tumatakbo dito sa baba. Hindi ko na siya shutdown. So ang ginagawa ko, naisipan ko tong i-lock ang computer. Para minsan naman, pag nakalock ang computer, hindi siya magagamit. Lalo na yung anak ko. Minsan kasi, nag-aano siya sa, may ginagawa ako, bigla na lang lalapit sa keyboard. Pag wala ako, magbubukas na lang siya ng browser niya o manonood sa YouTube na hindi ko napansin yung mga ginagawa ko, hindi pa siya nasa-save, kaya iniiwasan ko yung mga ganun. So, ang ginawa ko, pagka pina-private ko yung desktop na wala talagang makakagamit habang may ginagawa ako, so nilagyan ko siya ng Smart Util, locker, desktop locker para yun na rin, protection, security na po niya para yung mga ginagawa ko hindi siya pakialaman. So, at saka pag naantok na talaga ako, may oras, kasi minsan nagigising ako bigla, tinitingnan ko yung oras, hindi na ako tumitingin sa cellphone kasi ang cellphone kasi guys medyo mataas yung radiation niya. Pag galing ka sa tulog, tapos dumilat ka, tumitingin ka sa cellphone mo, medyo parang ramdam mo sa mata mo na medyo So ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng ganito. Okay, i-open natin yung lock kasi ito yung unang in-explain ko sa iyo about sa program na to. So mag-login muna tayo. Sinasadya ko siya mag-login para protection sa mismo sa Smart Util. Sa lahat ng program sa Smart Util, hindi siya magagalaw, hindi siya gumagana, hindi siya mapapagana kapag hindi ka nagla-login. So i-login muna natin guys para makita nyo. Ipapakita ko sa iyo ang lock, kung paano siya mag-lock. Sorry. Sorry. Yan. Dito tayo sa lock. So, visible na siya, di ba? Clickable na siya. So, i-click natin yung lock computer. Ito ang lumalabas. Kapag nilock natin siya, guys, ito ang lumalabas. You know? Di ba? So, ang functions ng keyboard niyan, hindi na magagamit yung mga Alt, Control Alt, Del, hindi na siya gumagana. Hindi na siya
function dahil nga dinisable ko yun sa program na ito para maiwasan yung ano. So ang magagamit lang talaga diyan yung case lang na mga number, letter para pag password mo. At saka itong oras na to talagang nilakyan ko para pag nakahiga ako, ginaglance ko lang yung desktop, nakikita ko agad ang oras. Kagaya nito, di ba? Nakikita ko ang oras. So ibalik natin sa original na program niya. Kahit ito nakalock na talaga to, hindi na siya, wala na siyang function sa ibang keyboard maliban sa pag-input ka ng password. So ibalik natin yung password guys para makabalik tayo sa desktop. Ayun na, bumalik na tayo, di ba? Nandito na. Minsan kasi pag naka-login din siya, minsan hinahide ko na lang naman. Hinahide ka, kagaya niyan, hinahide ko lang. Yan, naka-hide na siya para hindi siya mapakialaman. Pero, minsan kasi, talagang sinasadya ko siyang i-lock for security purposes na rin. So, kagaya ng ganyan, dito tayo sa data locker. So, nakalock siya guys. Nakalock siya. Dali lang. I-unlock lang muna natin siya. Sorry, nalock ko siya. Sorry, nalock ko. Disable kasi ang buttons, kaya ang una kong i-explain, naka-disable siya. So as part of the security purposes na din niya guys, na ano, ganyan ang mangyayari. So i-lock ko muna siya para mabalik ulit. Saglit lang. Unlock, sorry. Lock, then unlock. Yan, nakalock na. I-unlock ko siya ulit. Ay, sorry. Yan. So, ibabalik natin yung maglalagin muna tayo ulit guys. Yan. So, ito yung tayo sa data locker. Ito, mag-click tayo ng data locker. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumana yung data locker. Ano ang purpose niya, kung bakit ko siya nagawa. So, dito muna, ipapakita ko sa inyo, ito yung, so nakikita nyo sa screen, guys, may mga account, may mga gaya niyan, Bitcoin wallet. So, ang purpose kasi nito is mag-store ng mga data, kagaya ng mga password, mga username, account, emails, credit card number, bank number, online account, online banking, lahat ng mga password na mga ginagawa ko para hindi ko makalimutan. Sobrang dami kasi ng account. So, naisipan ko itong gawin to. Ito yung tinatawag ko na data locker. So, mayroon siyang locker na para sa mga ano talaga. Halimbawa, ito dito tayo sa vaccine. I-open natin. Yun o. Nandito yung information ng mga vaccine. O kung ano yung kagaya nito, account user ng vaccination. O sa asawa ko pala to. Kasi sa kanya yung nakalagay na lagi. So, dito yung username at saka password. Kapag nakalimutan mo, nakalimutan ko yung ano guys, dito ko lang siya binabalikan. Dito ko lang, ito lang yung ginagamit ko para maano ko yung mga account na yun. Kagaya niyan, password, kailangan ko ng password nito kasi hindi ako, nakalimutan ko na. Dito ka lang, gagaya niya. Pag kinlik ko yung disable, unmask, nakikita na natin yung password niya. So, kukuha na lang tayo ng iba para medyo kasi yung account din. Yung hindi gana ito. Ito na lang. Diba? Ito yung din niya. Host. So, ito yung password na ginagamit ko. Ito, dito na lang tayo. Ito yung account ko sa Gemini. I-click mo lang siya kung gusto mong mag-login para hindi na rin hindi ka na magtatype ng facebook.com or kagaya nito sa Facebook. Click na lang natin yung Facebook, ganyan. Tapos
tuturuan kung saan siya magbubukas ng na lagi yan. Dito na lang gagamitin niya. Kahihin lang. Demo na rin to para sa mga kung gusto yung maano yung program na to. Copy, ganyan. Paste ka na lang dito. Paste ka, login. Diba? O, diba? Matik na. Nasa Facebook na agad. Post lang natin na. Diba? Nasa Facebook. Hindi ka na makaipas sa dito na diretso. Ito yung password niya. Naka-hide yung password niya. Nakikita niya man. Ito yung Facebook ko na ginagamit ko ngayon. Yung sa dinutupang content creator sa Facebook. So, yan ang purpose nito, guys. Mas safe din to. Mayroon siyang, kapag sinisave ko yung data na to, ito, encrypted to, guys. Huwag kang mag-alala na naka-close na siya ang data niya. Encrypted ang data nito lahat. Kaya nga itong mga data na to, yan, safe yan. Encrypted yan sa storage niya. Kung kahit mag-i-import mo siya, guys, pagka i-import mo siya, ini-encrypt pa rin niya ang data at hihingi pa siya ng isang protection layer na password para safe talaga ang data. Hindi talaga siya makukuha sa iba. Hindi siya. So, tapos na tayo sa data locker, mga guys. Exit ko na muna to at kasunod nating program na ipaano ko sa inyo, itong Data Secure PE. Data Secure. Kaya nga may PE kasi personal edition yan dati. So, bali itong program na to, ang purpose naman nito, guys, is to encrypt ng program, encrypt yung halimbawa ito, files, mayroon kang halimbawa CV. So, or mayroon kang video na importante, yung pang ano lang, personal lang na mga video mo or mga picture. Ito ang ginagamit para maproteksyonan ang file. Hindi siya mabubuksan, hindi siya makikita kapag hindi siya binubuksan dito o ina-unlock siya. So, explain ko ang purpose nitong sa susunod na video, mga guys. Explain ko lang siya dahil nga medyo mahaba-haba na rin yung video na nagawa ko. So sa susunod ko na lang i-explain. Abangan na lang sa next na episode ng video ko, guys. Maraming salamat, guys. Thank you for watching. Sana mag-comments kayo sa baba o kung gusto nyong magkaroon ng ganito na program, mayroon kayong desktop o laptop na magamit na Windows, ito compatible to sa Windows only. Hindi to gumagana sa Linux. Sa Windows lang to. Siguro sa Linux hindi pala, wala palang live siguro na ginagamit sa Linux to Windows, makaraan ka ng Windows na program. So, naka-design lang talaga to for Windows na mga operating system, guys. See guys, thank you all for watching. Sana sa susunod na video sundan nyo at mag-comment kayo or mag-like ba kayo o kung ano yung gusto nyo sabihin tungkol dito. Sa susunod, guys, i-explain ko sa inyo about ang Data Secure. Thank you for watching, guys. Bye-bye!